So dito makikita natin mga kaibigan, yung ating woofer size is 20 cm. Ayan po yung specs ng ating nabiling underseat subwoofer. Tapos siya po ay meron pong built-in class AB amplifier, output 80 watts. Tapos crossover frequency 45 Hz, 12 dB. Speaker and RCA level input, input sensitivity high level 1.0 volts, input sensitivity low level 300 MV. Frequency response 20 Hz to 150 Hz dB. At siya po ay meron pong timbang na 4.27 kilos. So ayan, atin na po siyang papakinggan mga kaibigan. Ito ang kahon niya oh. Hello guys, magandang gabi. Gabi po pala ngayon. Tayo po ay magkakabit ng ating binili sa Lazada na underseat subwoofer. So ikakabit na po natin. Gabi nga lang po ngayon, may ilaw naman po yung ating camera, may ilaw po tayo sa loob para makita natin ng maayos. Pakita ko lang po sa inyo, dito po tayo mag-start mga kaibigan. Magkakabit ka ng isang wire. Ito, wire na positive papasok doon sa loob. Doon, magpasok ka ng wire na positive doon sa loob. May fuse po ito dito. Pero kung wala po kayong fuse dito, okay lang kasi yun namang amplifier natin ay meron ng built-in na fuse. Naglagay pa rin po ako kasi dati na po yan nakalagay dyan dahil meron na po akong dating amplifier. So yun guys, ito na ang ating pansit yung ating pansit na mga wire ng ating pong underseat sub. Ito nga po palang ating subwoofer na gagamitin ay ito po ang tatak, Pioneer TSBW200 LA. 18 inches po ito. Meron po siyang timbang na 4.5. Kasi po yung ating pong subwoofer do sa likod ay tinanggal ko na po kasi wala na po tayong mailagay. Napakalaki po kasi. So tingnan natin kung masusulit din tayo sa tunog nito. Guys, baka bago ka lang po dito sa aking channel, please po huwag po kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para updated po kayo sa na-uploads kong videos, tutorial at mga unboxing dito po sa aking YouTube channel. Guys, kung gusto nyo po nito, ilalagay ko yung link yan po sa description. Kasi mamaya sound check po tayo para po marinig nyo ng maganda. Nung una po nag-vlog, nung nag-unboxing po nito ay tinesting ko rin po siya pero hindi po nakakabit sa kotse. Kaya wala pong nadidinig sa kanya, puro hugong-hugong lang. So ngayon, kakabit natin sa kotse. I-detailed tutorial po natin para po mas maliwanagan po kayo. Kung gusto nyo po mag-DIY, pwede nyo po gawin. So ayan, umpisahan na natin. Meron po siya talagang kasama nito. Cable na yan, natatanggal po yan. Itong cable na yan, natatanggal po yan. Ayan. Ayan. Yan. Remote control. Yan pong remote control na yan, ay ito po ang kabila ng dulo niyan. Ay ito. Nakakita na. Ito po ang kabila ng dulo ng remote control ito. Sinasaksak lang din po dito. Ito po doon natin ididikit malapit po sa harap ng ating dashboard para po may adjustment po tayo. Mamaya ko na isasaksak kasi masyadong pahirap siya dun sa pag-i-install natin. So ayan mga kaibigan, wala ka namang isasaksak kundi yun lamang po. Yun lamang remote na panlagay dyan. Tsaka po itong cable na to, ito naman po yung kasama na rin pagka po binili natin. Ayan, kasama na po yan. Tapos na ito po, meron po ritong mga switch ng auto on, tapos low pass, bass boost, input gain, tsaka po ito po mga volume po kasi yan tsaka po itong saksakan po ng ating audio. Ayan, yung audio po natin manggagaling po syempre doon po sa ating Android head unit na yan. So yung pag-i-install po ng head unit na yan, may tutorial na rin po ako nun kung gusto nyo pong subukan mag DIY. Meron na po ako dito sa aking channel. So ito na, atin ang ikakabit mga kaibigan. Di ipapatong ko na muna dito sa baba kasi dyan naman talaga yan ilalagay. So ayan mga kaibigan, diba itinuro ko sa inyo, magkakabit tayo ng wire. Ito po yun, galing po doon sa ating positive, doon sa ating battery. Ito may type po yung dulo kasi nakakonect na po yun doon. Kaya po meron na po ako nito kasi nga meron akong dating amplifier doon sa likod. Ito po yung nakalinya papunta doon sa likod. So yun lang po ito lang naman yung hindi ko na ipakita sa pagkakabit. Yung positive lang po nito. So kayang-kaya nyo na naman po mag-ipit ng wire doon. Lagay nyo lang po ng fuse para mas safe. Pero dito po may fuse pa din naman po ulit na isa. Ito, ayan 10 amperes na fuse. Pero ito hindi na natin gagamitin kasi nga meron akong extrang linya. Tinatamad na akong maglinya ulit. Kung kayo naman po, ito po ang gamitin nyo. May kasama siya kasi ganito o yan may ring siya. Ikakabit nyo yun sa battery nyo. Kung wala kayong nakakabit, meron na nga po kasi ako. Ulit-ulit
So ito na po ang gagamitin natin. Bubunutin ko na ito dito. Ayan. Hindi ko na gagamitin itong napakahaba. Kasi nga, meron na nga. After po natin magawa yung paglilinya nito, ito po ang ating positive. Kung mapapansin nyo sa saksakan natin, meron po tayong linya dyan na red. Ayan. Nakasaksak po yun. Ito po nung pag binili, hindi pa po nakasaksak. Ako lang po nagsaksak nyan. Pero yan naman po hindi kayo magkakamali kasi yung lock hindi naman maglalak pagkasala. Hindi, tsaka alam na nandito yung lock, doon nakaharap yung lock. Ito pong positive na to, i-connect lang natin dito sa positive. Ayan. So dito po natin yan ilalagay. So yun guys, at ating idinugtong, sinuot ko lang doon sa saksak nya, tapos pisain ko na lang. Ayos na yan. Hindi na yung makakawala riyang. Lalagyan ko yan. Pisang-pisa. Ayan, pisang-pisa na. Oh, ayan, hindi na makawala. Tapos ilalagyan ko ng ring goma niya. Ilalagay natin dyan para safe tayo. After natin mailagay, lalagyan ko pa rin ng tape. Yan. Ayan. Pumasok na. Pero lalagyan pa rin natin ng tape. Yan. So para mas safe mga kaibigan, kung kaya naman bunutin muna, di bunutin nyo na muna. Ayan. Bunutin muna natin. Tanggalin natin to. Maghahanap tayo ng tornilyuhan kung saan tayo magka-connect ng negative. Ayun, nakakita na tayo. Tanggalin natin itong cover muna. Ito muna sa ilalim. Pwede naman doon kayo magdaan ng wire doon. Kasi nandito na kasi yung mga linya ko dati maghihiwa-hiwalay pa. Dito ko na idadaan. So ngayon mga kaibigan, ito na yung ating pansaksak nga ito yung tinanggal natin doon kanina sa ating subwoofer. Pasok muna natin sa ilalim ng upuan. Naka-connect na yung ating positive. Diba? Ipinakita ko na yun sa inyo kanina. Okay, ngayon naman ito naman yung kulay blue. Itong kulay blue, ililinya natin yan papunta sa unahan. Dapat makarating itong blue na ito papunta doon sa likod ng ating Android head unit. Yan. So dito na natin idadaan kasi nandito na yung mga wire natin para hindi hiwa-hiwalay. Ito naman, itong black, dalawa po yan, may kasama yan nandun. Kasama rin yan sa socket na yun, yung black. Ayan, hindi man kayo maliligaw dyan. Yung black, ayan, dalawa po yun, pero dito sa dulo magkasama rin. Ang dumi ng kamay natin Ayan. So ito, ihahanap lang natin ng ground mamaya. So dito na lang siya muna kasi may nakita na akong tornilyuhan doon. Itong ating remote, ito yung sa remote natin para namamatay siya pag pinatay natin yung Android head unit natin. Patay din siya kahit hindi na natin siya i-off doon sa kanyang ampli. Kahit nakadirect siya sa battery, mamamatay siya kapag pinatay natin yung ating head unit. Kung mapapansin nyo, meron na rin akong jack. Ito yung jack na nakasaksak sa Android head unit natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan yan nakasaksak. Nakalinya na rin yan. Dito ko rin yan idinaan lahat. Lahat po ng linya dyan po. Ito, linya ko lang natin dito. Papunta dun. Hanggang makaakyat ka dun. So yan, tanggalin na natin itong ating So ayan guys, pagka bukas nga natin itong likod, eto ng linya natin. Itong kulay green, ayan may nakasulat dyan, sub out. Ito yung isasaksak natin sa jack. Ito pong jack na ito, hindi po kasama pag binili yung ating underseat subwoofer. Wala pong ganito, hindi po yung kasama ha. Bibili po kayo talaga ng sarili nyong ganito. Ayan, sub out. Dito po yung isasaksak sa sub out, sasaksak yung ating jack para po doon sa ating amplifier. So ngayon, hahanapan natin yung remote. So ayan guys, ito yung kinuha natin doon sa ilalim, ito yung galing doon sa likod, yung blue. Tapos dito, hahanapin mo yung rem ng iyong, so ito po yun. Talagang may bakante po ganyan, pagka po may bakanteng ganyan ang ating mga Android head unit, o kahit hindi Android head unit, meron po yung rem, yung pinaka remote po. So ito, idudugtong lang natin dito. Pagdidikitin lang natin para pagka po pinatay natin yung ating ang ating Android head unit, patay din po yung ating subwoofer. So yan, lagyan lang natin ng tape yan.
So wala na naman tayong isasaksak na iba dyan, no? Ito lang po yung doon sa ating sub na audio cable. Ayan yung sub out. Tsaka po itong remote lang. Tapos ito iro-roll ko na lang na maayos mamaya. Mamaya na natin yan ipipix kasi tayo ay pupunta na ron sa ating ginagawa. So yan guys, at dito na tayo sa likod naman ulit ngayon, no? Sa likod ng upuan. Nakasaksak na yung ating power cable. Ayan. Make sure lang na ayos yung pagkakasaksak. Tapos yung ating audio cable na isinaksak doon, isa lang naman kasi. Kaya lang dalawa po itong naka-wire na nabili ko kasi mag-asawa na nga itong aking biniling iyan. Yung isinaksak ko doon yung kulay white lang. So ang gagamitin natin yung white lang. Kaya lang isa lang ito. So dapat dalawa. Kaya meron po tayo nitong pandugtong. Mga kaibigan, ito hindi hindi po ito kasama pag bumili kayo nito. Ito po dati ko nang meron po ako niyan. So diyan po yan sa audio in. Okay. Ayan, audio in. Diyan yan. Mamaya natin ayusin ng wiring para maipakita muna sa inyo Ngayon, meron pa tayong hindi na iikabit. Itong kulay black. Itong ating dito nakakonect yun galing dito na umikot lang po dito kaya medyo nakakalito ng konti. Ayan, itong kulay black na to galing dyan. Ko-connect natin dito sa ating ground. Dito na lang, dito tayo may nakitang ground. So ayun guys, ito na yung ating black. Connect na natin dito sa ating ground. Okay, pagkasaksak nga natin ito remote ay ito ihahanap na lang natin ng pwesto doon sa may ilalim ng dashboard, no, para meron tayong control dito. So kung ayaw nyo naman ilagay na doon, itimpla nyo na lang ng maayos kung anong timpla ng gusto nyo. Hindi naman yung kailangan nililikot palagi. So pwedeng hindi nyo na ilagay doon, pero maigi rin tinginan kung gumagana po ang inyong underseat subwoofer. Ito ang tinginan pero sa dinig pa lang ay alam nyo naman gumagana kasi talagang maganda naman tumunog iyan. Hello guys, magandang umaga. 2 weeks na natin ginagamit yung ating underseat subwoofer na inilagay natin dyan sa ilalim. Ayan yung inilagay natin dyan sa ilalim na yan. Ayan siya, yun sa ilalim ng upuan. 2 weeks na natin siyang ginagamit. Ngayon lang tayo makakapag-tuloy ng vlog natin. Sound check tayo mga kaibigan. Pasok na tayo sa sasakyan. So yan guys, dito na tayo sa loob ng sasakyan. Dito natin nilagay yung kanyang remote. Yan yung kanyang adjustan ng volume. Ayan. At yan naman ay pinakita ko doon sa ating ginawa nung gabi kung paano po siya. Itinutusok lang naman po yan. Tapos isinama ko na lang siya sa wire dito sa ilalim. Dito sa side yung inilagay natin dito mga wire ng ating positive. Tapos ito nga yung ating switch, nilagyan din natin ng switch kahit pwede namang wala na, nilagyan ko pa din para sure. Ito po ay cut lang galing po doon sa ating positive nung battery. So ayan po yun. So ngayon mga kaibigan ay di sound check na tayo kasi titingnan natin kung maganda para sa inyo. Sa akin kasi maganda. Siyempre iba't iba naman tayo ng taste. So mga kaibigan, kayo po ay mag headset para po mas mapakinggan natin ng maayos. Kung gusto nyo rin po ng ganitong Android head unit, ilalagay ko din po yung link ng bilihan dyan po sa ating description at ipipin ko sa comment section. Lahat po ng Vios na sasakyan ay meron po silang ganitong klase ng Android head unit na Stapon po yung brand. Mura lang po ito sa Lazada. Kaya kung gusto nyo po, piliin nyo na lang po doon sa baba kung alin yung pasok para po sa inyong sasakyan. And then, orderin nyo na lang po. Mabilis naman po ang deliver nila So, sound check na tayo at ang dami ko nang sinasabi. So, ngayon mga kaibigan ay maghanap lang ako ng kanta. Okay mga kaibigan, ito i-play na po natin tong video. No copyright music po ito para po safe po tayo. Ganyan po yung tunog niya. Mag-on tayo ng subwoofer. Mag-headset po kayo Patayin natin sa subwoofer. On natin. Patayin natin.
On. Palit lang tayo ibang kanta. Bayo! Yanig, ang dibdib ng sakay. Patayin natin ang sub. Ganyan yung stock na tunog niya. So ayun mga kaibigan, sana nakatulong itong aking video sa mga gustong mag-DIY pag-i-install po ng ating underseat subwoofer. Sana po wag po natin kalimutan mag-subscribe at paki-like po yung ating video at ingat po tayong lahat. God bless po. Bye-bye.